kapatid, Masya Allah, akala nyo nandito lang tayo sa train at ito ay train ng airport ng Qatar. Yes. Diba, Brother Yusuf? Airport ito ng Qatar. Akala nila kasi metro ito sa Riyadh. Diba? Hindi naman ito metro sa Riyadh, kundi ito ang napakalawak po ng Qatar Airport. At batid nyo ba mga kapatid ng Qatar Airport ngayon dito, according to my friend Yusuf, mashallah Yusuf, dito, ito yung ngayon yung mga pangalawang pinakamagandang airport ngayon sa mundo. Nangunguna pa rin ang Singapore. Pero before Singapore, last year kami ang HIA ang number 1. Wow, mashallah. Kayo ang naging number 1 noong 2003. 2023 and alam ko 2022. Mashallah. At hindi naman talaga nakakapanibago o hindi ka magtataka na bakit hindi magna-number 1 ang Qatar Airport. Dahil sa lawak nito, kagandahan nito, parang nasa shopping mall ka lang, katulad sa Singapore. At may maraming mga fast food, di ba? Opo. At ang dami ng mga pwede mo makita. At ngayon pupunta tayo sa may gubat. Sa gubat. Ha? Gubat. O tignan mo pa yung kotse, oh. Mashallah, ang gaganda, mga sports car. Di ba? Okay. So, alam mo, nung last year yata, o last year din ako, nung pumunta ko sa US, sa Turkey din, ano rin, malaki yung airport nila. Actually, hindi ako naligaw, pero na-late ako ng flights. Dahil sa ang flight ko, pagdating ko doon, 1 hour yata, in 30 minutes flights na. Eh, siyempre, na-delay ng konti, 10 minutes. Habol ako niyan, takbo ng takbo. Wala rin, hindi ko rin nahabol. Ang mabuti, nag-antay ako ng next flight, nag-antay ako doon ng mga 4 hours ulit. Nag-ano ako ng 4 hours, Brother Yusuf, ang nangyari, after 4 hours, saka uli ako nakasakay. Ang maganda, walang bayad. Oh, kung sa atin yun sa Pilipinas, pag na-delayed ka, may bayad. Ito, ganito, ganyan. Hindi ka pag-ilay to. Ha? Paano ko yan? Malayo ba yan, bro? Yung forest na yan? Katan sa kanyang, katan. Ayan, katan na, oh. Ayan, oh, malapit na, oh. Ayan. Uway ba? Na ito nga, ito ang nila. Di ka pala nung bata ka, katik-katabon yung man. Katanam yung man. Okay, so ibig sabihin, itong naka-live na ito, naka-live. Kakanag. At ito bro, itong sinasabi nito, bakit nila naisip na gawa niya ng parang gubat? Pang-attract. Pang-attract ng mga bisita. Kasi 95% ng pumupunta dito sa Qatar are mga bisita talaga. Tourist. Tourist talaga. Oh. At sa totoo lang, makikita mo dito. At pumupunta lang sila para tignan ang airport and then yung sa mga scenic places dito sa Qatar. Tignan mo nga naman. At oo nga naman, makikita mo dito halos karamihan mga mga foreigner. Oo, di ba? Ayan oh. Mashallah. Oh, dito pa lang yan. So, doon pa talaga yun, nandun. Ito na yung gubat. Yan yung gubat. Asan ang gubat? Ito? Ito na papunta doon. Ibig sabihin, doon talaga makikita. At yan ang dinadagsa at pinupunta nila dito. Anong mga tao? Marami kasing mga, yung mga aside kung gusto nila, kasi pagbaba nila dito sa kuwari, bisita ka, pwede kang lumabas eh. O, kuwari, ka lang, ay yung talagang lalabas ka, pwede kang lumabas and then bumalik ka ulit. Parang ganun. Pag nakita mo yan, tapos pwede ka ulit lumabas. Lumabas, makikita mo yung mga ibang places sa Qatar. Kasi yung mga iba daw, napupunta sila dito, then after mga 10 hours na layover nila dito, tapos ang gagawin nila, lalabas lang muna sila, titignan nila yung Souk Waqif. Tapos ito, then after that, yun, babalik uli sila. Sige. Ito lang muna doon. Nagpapahinga muna tapos ito lang muna titignan natin. Sige lang, kaya ko pa yan. Yan ang
forest. Oo, ganyan. Oo. Dito ba pati yung mga bilihin, yung mga accessories, kumpara kung dito ka bibili at sa labas, of course mas mahal dito, may patong. May patong dito sa May patong. Ah, ganun. So kung bibili ka talaga, wag... Ha? Mas mura sa labas ng, airport. Lahat ng bibilin dito, may patong. May patong. Yun ang Kasi punto. syempre, medyo may kamahalan ng mga ano yata nila eh. Oo nga. Pero kung kaming mga staff, meron 20-30% discount yun. No? Kayong may mga staff. Mm. 20%. 30%. Pati sa pagkain. Hindi. Sa pagkain. Pati sa pagkain. O di mamaya, bibili kami pagkain para makaano na tayo doon. Para makaano na tayo, maka discount ng 20% bago mag-iftar. Oh, bago mag-iftar. Uy, saka pala, maraming salamat at shout out sa mga kapatid natin dito sa Qatar na talagang mashallah, maximum talaga ang aking pagpapasalamat sa inyo sa inyong mainit na pagtanggap at paghatid dito sa airport. Katulad ni Ibrahim bin Khalaf, Asmawil, mashallah, si Doc Lokman, at saka ganun din si Siddiq Panda, yung kaibigan ko, at saka si Al-Sidri at sa kanyang kaasawa. At lahat kayo na talagang mainit na sinalubong kami. Maraming salamat, na enjoy kami kaya Brother Yusuf dito sa Qatar, di ba? At ito hanggang ngayon nandito pa rin. Balik pa kayo ulit. Oh, at ngayon nandito pa ako ngayon sa airport. Hanggang sa airport, mayroon pang kakapatid na brother na si Brother Yusuf na talagang nandito pa rin at talagang ipinapakita ang ganda ng airport dito sa Qatar. So saan na yung forest? Dito. Yan. Pwede tayo pumunta dyan? Bumaba ako. Sige. Bababa muna. Tignan mo nga naman, oh. Pero teka lang, ang mga puno rito artificial. Hindi. Ano yan, Ustad? Totoong puno yan? Oh, this is real. Oo. Wow. Ito yan, no? It's not, hindi plastic, Hindi ha? yan plastic. Hindi plastic. Oo. So, ang kulang na lang dito sa forest nila dito, sa Qatar, lagyan nila ng mga hayop. Yung mga monkey. Di ba? Meron bang forest na walang mga hayop, walang monkey, walang mga gorilla, ganyan. Turtles, bakit hindi nalagyan ng mga turtle, di ba? Yan mga original din ng mga plants yan, bro. Original lahat yan, Ustad. Talaga? Masya Allah, Masya Allah. Ang ganda, no? At ang kagandaan dito, pwede dito ka pa kumain. Pwede ka rin matulog dyan. Ha? Bakit pwede matulog? May mga kubong maliliit eh. Na libre. Oo. Masya Allah. Ang problema niyan, matutulog ka niyan, baka hindi mo malayan, malate ka na sa flight mo. dahil lang sa tulog mo na yan. Sige, mawala ka na sa flight mo. Di ba? Masya Allah. Ganda, para tayong talaga nasa forest. Para tayong nasa Amazon. Di ba? Sa Amazon. Isa sa mga gusto kong puntahan sa Congo, yung sa Africa. Tingnan nyo, Masya Allah. Ganda, yung doon sa taas, Tambayan nila, tutulugan yan. Ayun, dito. Instead na doon. At saka yung iba, yung mga iba nagkakain ng, So talaga naman, bro, masasabi mo na may consider na talagang naging isa top na ay ang airport ng Qatar. Nakakapagtaka, tignan mo, maliliit na mga country, ang Qatar at saka Singapore, pero nangunguna sila sa airport. Pero wala ka dyan. Antahin mo pag ang natapos ang airport namin sa Saudi Arabia. Sa Riyadh. May mga kayma. O yan. Libre pa, ha? Masya Allah. O nga, meron ng kumot. Nagsisilibre sila. At dito, hi. Hello. So ito, ganda talaga, no? Malawak. Ang laki. Masya Allah. Ano bang oras? Mahaba pa yan? So ang laki-laki talaga ng pati dito lang sa ano na ito. Oo. Allahu Akbar. Tignan mo nga naman. Ang laki ng airport. Ito lang yung forest, bro, ha? Iba pa dyan yung mga shopping, iba pa dyan yung mga food court. Di ba? Kaya pala minsan, ang ginagawa daw ng mga uwi sa Pinas na taga Qatar, ang ginagawa nila, nagtatambay muna sila dito bago sila umuwi.
mag-check-in. Ah, Tapos tambay na lang. mashallah. Hmm. Brother Yusuf, matanong kita, Ay, sir. anong dahilan ba't ka nag-Muslim? Alhamdulillah. No, nag-Saudi nga ako before ako mag-Qatar. Okay? Dito na ako nag-Muslim. Hate ko talaga original ang mga Muslims. Okay. Yun talaga ang tunay. Ano, hate mo sila? Oh, Oh, sa Pinas? oh, Ayaw mo kasi mga ayaw. bastardo. Mga pugot ulo. Yun yung Oh, nakikita sa nangangaway media. sila. Grabe kasi ang media, ang ginawa nila sa ganyan eh, di ba? Tapos, O ngayon, nung 9/11, sakto na sa Saudi ako noon. Ay, papunta akong Saudi noon. 9/11. Oo. Oh, nasa Madina pa kami noon. Oo. Nag-aaral pa kami noon. So, yun yung start kaya talagang parang sabi ko nga kung pwede nga lang padala na lang ng para maubos na silang lahat. Allahu Akbar, mashallah. Nuclear bombs sumaka. Kinain mo talaga yung sinabi mo, no? Katulad ka ng isang brother na sabi niya gusto niyang patayin ng mga Muslim. Pero ngayon, gusto niya ipagtanggol ang mga Muslim kasi kabilang siya sa mga Muslim ngayon. Bro, ibig sabihin, Yusuf, pag ginabayan ka ng Allah, walang makakapagpigil. At ito ang gabay talaga ng Islam na kung sino ang nais gabayan ng Allah, magagabayan talaga. At ngayon naman, anong naramdaman mo sa Islam, sa pagiging Muslim mo? Alhamdulillah, Ustad, malaking pasasalamat ko sa talaga. No. Kasi syempre ginabayan tayo sa Islam after coming from Riyadh and then Nabigyan direksyon ng buhay mo. nabigyan ng direction buhay. Talaga, malaki yung, kumbaga, hindi mo pagpapalit talaga Oo. yung pagiging Islam. Muslim. Islam. Even now kasi, ang asawa ko hindi pa Muslim. Oo. Yun ang totoo, Ustad. Pero lahat ng anak ko Muslim sila. Alhamdulillah. Yun ang pinagkaloob ng sa akin. Mashallah, bro. So, Napakaganda ng turo ng Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. At sino nga ba ang gagabayan ng Allah? Sino makakapigil? Wala. Kaya sana po sa mga nanonood, sa mga Muslim na nanonood, maging matatag, isabuhay ang Islam. Napakalaking biyaya ito ng Allah dahil hindi lahat ng tao gagabayan ng Allah. Ang hindi pa mga Muslim, sana po mapukaw, magising ang ating puso't isipan. Alamin natin, tuklasin natin anong turo ng Islam. Huwag lang tayo maging judgmental kung ano nakikita ng mata, naririnig ng tenga. Basahin, tuklasin, alamin ito. Mahirap yung halimbawa, yung bahay. Marami nagsasabi, ang bahay na yan, ganito, may multo, may masamay, may ganyan-ganyan. Eh, ganun lang eh. Bakit hindi itry na pasukin? Alamin mo anong nandoon, di ba? So, alhamdulillah, ang Islam po, ang tunay na relihiyon ng tanging tatanggapin ng Allah sa araw ng paghukom. Ito po, dito po kami sa Qatar International Airport at pangalawang pinakamagandang airport sa buong mundo. Nakita nyo kanina ang forest nila dito, mga shopping malls, mga pagkain at lahat ito ay nandito. Pati pharmacy, meron din, mashallah. Kung sino nangangailangan ng gamot. Massage, pwede rin, Ustad. Massage, mayroon din. Sa taas. Oh, ayun showers, massage, facial, manicure. Oh, talagang napakasosyal ng mga Qatari, ano? Hanggang sa muli mga kapatid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magsalam ka kapatid na Yusuf. Alhamdulillah, mashallah.